na nagkamit ng unang karangalan sa pangkat regular, si Ignatius Karel A. Cruz. Sa ating kagalang-galang na panauhin, Ginoong Vicente M. Victoria Jr., tagamasid sa agawaran ng Ingles. Sa ating buting punong guro, Ginang Eliodora B. Vergara, kay Ginoong Onesto Diwa, kinatawan ni Ginang L. Nakasawitan, Pangulo ng GPTA, kay Ginang Aileen Murillo, Pangulo ng SPED Council, sa masisipag naming mga guro, mga minamahal naming mga magulang, mga kapwa ko, nagsipagtapos. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ito ang wika ng ating pambansang bayani si God Jose Rizal. Napakasarap pakinggan ng kasabihang ito, sadyang nilikha para sa atin. Noon pa man, naniniwala na siya na tayong mga kabataan ay may lakas, may boses, at may kakayahan sa pagpapaunlad ng ating bansa, ang Pilipinas. Ang pag-asang ito ay magaganap lamang kung tayo ay mabibigyan ng mga sapat at napapanahong mga kaalaman, mga kasanayan, at mga kaganitang magbibigay oportunidad sa atin upang makasabay sa globalisasyon na maghuhubog sa atin upang maisakatuparan natin ang ating mga minimiting propesyon pagdating ng panahon. Edukasyong K-12. Ito na marahil ang tugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng kagawaran ng edukasyon kung paano tayo mga kabataan ay magiging pag-asa ng bayan. Ano nga ba ang K-12? Ang pag-aaral ay magsisimula sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya at 6 na taon na sa pag-aaral sa sekundarya. Nahahati sa 2 yugto ang pag-aaral sa high school. Ang unang 4 na taon ay tinatawag na junior high school at ang karagdagang 2 taon naman ay tinatawag na senior high school. Naragdagan ng 2 taon ang pag-aaral sa sekundarya upang mahasa at malinang ang mga kasanayan ng mga mag-aaral ayon sa kanilang interes at kakayahan. Ang karagdagang 2 taon na mga magtatapos ng senior high school sa taong 2018 ay inaasahang magbubukas ng pinto ng oportunidad upang makakuha ng hanapbuhay dito sa ating bansa at maging sa ibang bahagi ng daigdig na mag-aangat sa pamumuhay ng bawat isa. Bakit? Dahil ang mga magiging graduate ng K-12 ay magiging kwalipikado sa mga requirements o hinihingi ng mga trabaho. Ito ay kung pagbubutihin natin ang ating pag-aaral. Hindi dito natatapos ang K-12. Kung nais nating mapataas ang antas ng ating pamumuhay o mas mapaganda pa ang ating kinabukasan, ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa kolehiyo. Hindi ba't mas maganda na tayo ang hinahanap ng trabaho kaysa tayo ang naghahanap ng trabaho? Walang pag-aaral na hindi mahirap. Ngunit kapag tayo nakatapos na sa pag-aaral, ginhawa ang ating malalasap. Paano makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa ang mga kabataan mula sa K-12? Ang kakayahan, talino, lakas ng loob at kasanayan ang magiging sandalan natin upang makakuha ng maayos na hanap buhay. Hindi tayo makadaragdag pa sa bilang ng mga walang trabaho. Tayo ay may kakayahan ng tumulong sa pagtaas ng ating ekonomiya. Tayo ang magpapatuloy ng mga magandang kasimulan ng ating mga ninuno, ng mga Pilipino na ipaglaban sa pagkakaroon ng kasarinlan, ng mga Pilipino na nagbigay karangalan sa ating bansa. Maaaring ilan sa atin ay maging tanyag na guro, doktor, abogado, inhinyero,
kongresista, o baka maging presidente pa ng Pilipinas balang araw. Hindi ito imposible sa kabataang sumusunod sa batas, sumusunod sa magulang, nagpapasya ng tama at nagsisikap sa pag-aaral. Kapag nangyari yun, masasabi natin naging bahagi tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Sa pagsasakatuparan ng ating mga hangarin, hindi natin ito kakayanin ng mag-isa. Kailangan natin ang mga mahuhusay na gurong, tagapanday ng mga kaalaman at mga kasanayan. Mga gurong mula sa kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. Mga gurong makakasalamuha natin sa sekundarya at kolehiyo. Mga kawani ng paaralan na katuwang ng ating tumuturo sa kaligtasan, kaayusan at katahimikan sa panahon ng ating pag-aaral. Mga kapwa ko nagsipagtapos, inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo. Naririto ang ating mga guro sa elementarya. Sila'y ating palakpakan. Lalong kailangan natin ang patuloy na suporta, gabay, at walang kapagurang pagmamahal ng ating mga magulang. Sila na nasa ating tabi simula nang tayo ay isilap. Sila na nagkukumahog, labhan, at plansahin ang ating mga uniforme. Sila na maagang gumigising upang ipaghanda tayo ng almusal bago pumasok sa paaralan. Sila na handang magpakapagod, kumita lang ng kabuhayan at may gusto sa ating pag-aaral at iba pang mga pangangailangan. Sila na ang tanging hangarin ay mapaunlad ang ating kinabukasan. Mga kapwa ko nagsipagtapos, inaanyayahan ko kayong lahat muli na tumayo. Pagmasdan natin ang ating mga magulang. Sila ang karapat-dapat na handugan natin ng katibayan ng ating pagtatapos. Atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Mga kapwa ko nagsipagtapos, ang araw na ito ay hindi katapusan. Bagkus ay simula ng panibagong hamon. Huwag tayong susuko. Gawin natin ang alam natin ay tama at makabubuti sa lahat. Panindigan natin ang winika ng ating pambansang bayani si God Jose Rizal, na tayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Tayong mga kabataan ang magiging tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po muli. Magandang umaga sa inyo lahat at pagpalain sana kaya ang buong may kapal. Salamat sa isang